Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. So, sa mga Bisaya po, maayong buntag sa tanan. Amen. So, lami kayo mag-Bisaya, but really hindi diligid pwede. Amen. So, purihin po ang ating Panginoong Diyos sa umagang ito at tayo naman po ay dinako ng ating Lord sa kanya pong gawain. Amen po ba? Amen. So, are you expecting something po when you come here inside the church? Amen. Amen. Especially po sa mensahe ng ating Panginoon, we have to expect something from it. We have to expect something from the Lord kung ano po yung mensahe niya sa atin. Kung ano po yung nais niyang iparating sa atin. Kung ano po yung nais niya ma-mold sa atin, ma-develop sa atin, at kung ano po yung part ng ating buhay na tayo po ay magmamature, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Amen. So, I think sa TGS po ako kay Pastor Inti last time po. Glory to God po, it's my second time po na nakarating dito sa gawain nito. Amen po. So, ang salita po ng, I think we have only 45 minutes po, ano? Amen. So, actually 40 slides pa ito. Okay, but by the grace of God, we will be able to have it for 45 minutes. Okay, so ang salita po ng ating Panginoon is taken from the 2 Peter chapter 3 verses 11 to 13. At tayo po ay tumayo at basahin po natin sabay-sabay ang salita ng ating Panginoon, which it titles with Holy and Godly Living for the Lord's Coming. Amen po. Okay, in 3, 2, 1. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, You are the creator of heaven and earth. And You are the one who created us, O God, given us life, Panginoong Diyos. And the most important thing, O Heavenly Father, is that You have given us the salvation that no other God can give it unto us, Panginoon. Lord, just continue to declare Your very presence in the midst of us right now, Panginoon. At alam ko po, sa simula pa lamang po ay andoon na po inyong dakilang presensya, Panginoon. Andoon na po inyong banal na Espiritu, O God, na siyang patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin ngayon, Panginoon. Open each and everyone's hearts, spiritual eyes and ears, O God, so that each and everyone would be able to hear, to listen, to digest every word, Panginoon, na inyo pong isasaliwalat sa oras na ito, Panginoon. Ang aking pong dalangin, Panginoon, na kayo pong patuloy na kumilos sa aking buhay. Gamitin niyo po ako bilang kasangkapan, Lord, to preach, O God, to speak of Your word alone, Panginoong Diyos. Let Your power and anointing be upon me, O Lord God, so that I'd be able to preach Your word with clarity, boldness, and confidence, Panginoong Diyos. Lord, patuloy po, Panginoon, na aking dalangin ang transformation ng buhay ng bawat isa sa amin. That we would be able to change from glory to glory, Panginoon. Ano man yung mensahe at kinakailangan ng iyong mga anak, Panginoon, alam ko po, Diyos, na inihanda niyo na po ito, Panginoon, bago pa po ang araw na ito. Salamat po, O Diyos, sa inyong patuloy na dakilang presensya na sumasama sa amin. At alam niyo, O Panginoon, kung ano po, O God, ang amin pong pangangailangan, O Diyos. Salamat po sa katagumpayan ng gawain ito. At alam ko po na walang anuman, O Lord God, na mga plano ng kaaway ngayon, Panginoon, ang makakasagabal sa pagtuturo, O Panginoon, at pagsasaliwalat ng iyong banal na salita sa oras na ito. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So, purihin po ang ating Panginoong Diyos, and we are already in the end times po, mga kapatid. Amen po? So, naalala po natin yung mga nakaraan po na mga preaching, mga kapatid. Meron po tayong mga bagay at mga mensahe na pinaparating po sa atin ng ating Panginoong Diyos during those times. Ano po iyon, mga kapatid? First is we need to be constantly vigilant and steadfast in our faith. Kaya po, if you proceed to the book of Peter,
makikita po ninyo that it is a practical application po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. It's not just about praying and praying, but it's about prayer with action and faith with action. Amen po ba, mga kapatid? So ano po yung ating mga natutunan? We have to put it here and here at kailangan po natin itong lakaran. Amen po. Especially po sa mga panahon ngayon, mga kapatid, mga marami pong diversion tactics ang ginagawa po ang kaaway upang tayo po ay mabulag, mabingi sa katotohanan na nagmumula po sa ating Panginoon. Next po is we need to hang on to the promise of Christ's return, for which believers are striving for holiness and spiritual growth. The only thing lang po, mga kapatid, na kaya po tayo ay nagpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon, nagpapaayos ng ating buhay dahil tayo po ay pinanghahawakan natin ang pangako ng ating Panginoon na when He have died, He have rose again, resurrected, and went into heaven, He will come back here for His second coming. Amen po ba? So yun po yung pinakapangako ng ating Panginoon, that it's not just the salvation, but it is being with Him as He comes on the second coming. Next po is we need to believe that the seeming delay of Christ's coming is a manifestation of His patience and mercy, desiring that all should come to repentance. Tapikin po natin ang ating mga katabi. That every man should come to repentance. Kaya po, mga kapatid, let us continue to pray for the salvation of our family, our friends, our relatives, mga kasama natin sa trabaho, whether white or black, whether Saudi or not, whether Filipino or not, kailangan po i-discern natin na tayo po ay gagamitin ng Lord to share the gospel of our Lord God Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Because hindi po pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, it's only a manifestation that He wants everyone to be saved as much as possible. Pero hindi po mangyayari na lahat po tayo ay mga ligtas, because God had given us our own free will. At atin pong idadalangin na sa kanila pong choices na gagawin sa kanilang buhay ay nawa naman matanggap nila ang katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo lamang po, mga kapatid. Ang tangi po nating pag-asa upang tayo maligtas mula sa nagliliyab na lawa ng apoy. Amen po ba? Amen. Amen. So sa oras na ito, mga kapatid, in the chapter, in the verses that we're about to discuss po, atin pong maiintindihan at atin pong malalaman dito kung ano po yung mga bagay na ating gagawin so that we would be able to practice holy conduct and godliness. Amen po. Sino po sa atin dito ang banal noon na hindi po natin natanggap pa ang ating Panginoong Jesucristo? Wala po. That's the reality. And even hanggang ngayon, hindi po tayo truly indeed na banal, mga kapatid, because we are still in this body, in this flesh. But by the grace of our Lord God Jesus Christ, through His blood, He had made us righteous and holy. Kaya po, mga kapatid, yung ating pong dahan-dahan na mga ginagawa ay doon papunta po sa kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo, at ang isang tunay na Kristiyano ay nagkakaroon po ng tunay na transformation of their lives. Kung ano ka dati, kung ano ka noon, usually hindi na po talaga nagkakaroon iyon ng manifestation sa buhay natin. If you have the unbelief, your faith in God is stronger. If you have doubts with God, mas kinikilala mo na siya by knowing His Word. If kayo po ay having lustful desires, babaero, sabongero, kung ano pang ero-ero, kung ano pang iro, na? Aeropostale? Amen po, mga kapatid, hindi na po yun nagmamanifest sa atin. Dahil dahan-dahan po tayong binabago ng ating Panginoon. Kung mukha tayong pera ngayon mukha na tayong tao. Amen po? Ibig sabihin po, mga kapatid, you see the changes of our lives, no? Kahit po sa pagmumukha po natin na nagkakaroon po
magkaroon ng liwanag ng kalwalhatian ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay. So ano po yung mga bagay po na atin pong dapat na patuloy na pinapamuhay sa ating mga buhay as we continue to hold on to the promise of the Lord for His second coming? First is believe in the end times. If we don't believe in the end times, wala po tayong gagawin. Just do your own things. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Total, wala namang patutunguhan. Amen po? But if we believe in the end times and the coming of our Lord God Jesus Christ, then we will continue to do whatever God has told us to do. Amen po? In verse 11, therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? Na sinasabi niya, since mawawala po ang lahat ng bagay na ito, ano po ang dapat gawin o ipamumuhay ng isang taong Kristiyano? We have to believe in the end times. Ano po sinasabi dito? Since all these things will be dissolved, mawawala po itong lahat na ito. Kaya po ang tao ay namamatay. Kaya po ang mga hayop ay namamatay. And one day, we would all be risen. Tayo po ay mabubuhay, resurrected like of our Lord Jesus Christ with a glorified body. Amen po ba? Nais niyo po ba yun, mga kapatid? Amen. Ano po yung ating gagawin? Believe in the end times. Okay. Kaya po sabi po sa 1 Corinthians 15:54, when the perishable has been clothed with imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Nasa panahon po na maghahari ang Panginoong Jesucristo, there will be no death anymore, mga kapatid. Because we will be living with Him eternity. So pinupunto ni Pedro na ang lahat ng ating nakikita ay hindi po natin madadala. Na ang lahat po nating paghihirap will just stay here. But the only paghihirap na ating pong madadala sa kalangitan ay ating paglilingkod sa Panginoon. Ang ating pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya po, no will be dissolved. It shows the readers ng lahat po, kung ano yung ating nakikita ay mawawala dahil in Revelations 21 verse 1, then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. No, hindi po to haka-haka, but it is written in the Word of God. Kaya very important, mga kapatid, and I'm encouraging you to read your Bible every day. It's not just a song, a nursery rhythm for the kids, but it is for each and every one of us, so that you would have knowledge and you would have deeper understanding of the will of God. Amen po ba? That everything should pass and there was no longer any sea. So ano po yung gagawin natin so that we would be able to practice holiness and godliness, mga kapatid? It is believing in the end times. Amen po ba? Next po is seek God's kingdom and His righteousness. So ano po nakasaad sa verse 11? What manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? Ano po yung dapat na maging karakter natin, mga kapatid? Ano po yung dapat natin sinisik araw-araw sa buhay po natin? Nagsisik po ba tayo na yumaman? Nagsisik po ba tayo na maging maayos yung buhay natin? Kung tayo po ay tatanda at mawala sa Saudi Arabia at bumalik sa Pilipinas, are we seeking for a good future only? Ano po sinasabi dito? Seek God's kingdom and His righteousness. Wala pong masama na tayo po ay magkaroon po ng makanya-kanyang plano sa buhay. Gaya po ng exhortation ng ating ate kanina that we have fear in the future. But if you continually seek God's kingdom and righteousness, there will be no fear at all, mga kapatid. Dahil alam mo na kaya ng Panginoon itugon ang ating pangangailangan at alam mo na kaya kanyang bigyan ng wisdom kung paano po magiging maayos yung ating buhay in the future. Amen po ba? Amen. Amen.
Sabi po sa Matthew 6:33, alam ko po, ito po ay verse regarding sa pangangailangan. But shall we just, atin pong tingnan dito yung first phrase, but seek first and His kingdom and His righteousness. Because if you continually seek and God's kingdom and His righteousness, lahat po ng kailangan natin sa buhay ay ipagkakaloob niya. Wherein makita natin in the entire chapter po ng chapter 6 of Matthew, makikita po natin yung buhay ng isang nakadepende sa Panginoon at buhay ng isang pagano na hindi niya kilala ang ating Panginoong Hesukristo. Ganun po tayo noon. Amen po ba? Pag may problema, kailangan ng pera, punta kay 5-6. Pag may makitang iPhone 20, kahit ang sahod ay 1,500, kailangan talagang umutang. Tabi. Tapos kulang pa ang sahod, buwan-buwan pang bayad sa tabi. Kaya mangungutang para pangdala sa Pilipinas at para sa pagkain. Ibig sabihin po, God will give us wisdom if we will continue to seek first His kingdom and His righteousness. Dahil lahat ng gagawin natin sa buhay ay magiging maayos at practical po, mga kapatid. That you would know how to be contented at hindi po tayo maging waldas sa kung anong meron tayo, but God will give us a wise spending po, mga kapatid, sa ating buhay. Even po in those times na tayo po ay nasaktan ng ibang tao, nakagawa sila ng kamalian, it is not the will of God that you will have unforgiveness in your heart, but you will continue to pray to the Lord na ikaw ay makapagpatawad sa taong ito kahit ano kabigat ang kasalanan niya. Yung malaking utang, hayaan mo na Panginoon ang magbabayad sa inyo, because we experience it as a couple na hindi lamang po ganun kaliit yung naihiram na pera. But I know, nung maliit o malaki na pera na utang na nawala sa'yo, God will replace it in any means po, mga kapatid. Amen po ba? Amen. So, ganoon po yung if you continue to seek the Lord and His kingdom and His righteousness. So, don't live like pagans, but live and act that you have God, our Lord Jesus Christ, in our lives. Amen po ba? Amen. So, what will help us upang tayo po, mga kapatid, will continually seek God's kingdom? Ito po mga general answers. First, make conscious choices to find new ways to seek God. Discipline yourselves. Kulang po tayo minsan na disiplina sa buhay. Amen. Identify and remove sinful actions from your life dahil tayo lang po mismo ang nakakakita sa atin pong mga pagkakamali. Alam ko po, mga kapatid, kahit hindi po tayo minsan natatap ng ibang tao, but God is impressing us something. Baguhin mo yung ganyang ugali. Baguhin mo yung ganyang attitude mo. Baguhin mo yung ganyang character mo. Amen po ba? Next po is build a habit of expressing gratitude to God. That's why it is important for a Christian to have always a quiet time, devotion time, prayer time, reading the Word of God, at lahat po ng mga bagay na makakatulong sa atin so that it will build a great relationship sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. If nahihirapan po tayo ngayon, Lord, ang dinadalangin ko, bigyan nawa kita ng 5 minuto muna sa araw na ito. Sa bukas na araw, 10 minuto. Sa susunod na mga linggo, 30 minutes. Hanggang kaya mo na ng 1 oras. Na hindi mo na minsan napapansin na mahaba na yung naigugol mo sa ating Panginoon. That I will not just be busy of my work, but I would also be busy in creating a relationship in you. Sa mga lalaki, pag kayo po ay nanliligaw, kahit pa 3 oras kayo nagantay sa inyo pong mga, di ba, minamahal, kaya niyong magantay. No, okay lang kahit nilalangaw o nilalamok. Kahit gutom na. Amen po. Read God's Word with the purpose of knowing Him.
when you read the Word of God, always ask the Lord, the Holy Spirit, to lead you into the truth. Lord, ano yung nais mong iparating sa akin, Panginoon? Kahit po it's just a story in Genesis, but there is a word that would reflect at kailangan mo sa araw na iyon. Kailangan ng iyong espiritu na kainin upang tayo po, mga kapatid, ay magkaroon po ng paglago sa ating mga buhay. Amen po ba? Next po is learn to be joyful in all circumstances. Hindi lamang po sa pag may increase, pag may mga incentives, pag may maayos na trabaho, but in all circumstances, even if you have problem, you have to praise the Lord and tell to the Lord that, Lord, this is your time to show me how great you are and prove your word that you are my great provider and my shepherd. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Focus your search on Jesus and not to anyone else. Because Jesus alone is the Alpha and Omega, the Lord of all lords and the King of all kings. Glory to God po. Hallelujah. So, believe in end times. Seek God's kingdom. Next, and righteousness. Next, walk in righteousness. If you seek God, if you prayed, everything devotion, ano pong kailangan natin? Lakaran ang katwiran ng ating Panginoon. Christians are not just good in the mouth to preach the word of God, but Christians are the one who have been a great example on how to walk in righteousness. Amen po ba? Mabait tayo sa panambahan. Well, that's good. Pagdating sa trabaho, ano po yung feedback ng mga kasama natin sa trabaho? That's a big question. Diba? Dito, palang hindi makabasag pinggan. Pero pagdating sa trabaho, iba ang feedback ng mga kasamahan. Amen po ba? Dito, ang bait-bait, kayang maghugas ng plato. Pagdating sa bahay, Diyos ko Lord, hindi mo alam kung saan ka uupo. Dahil puro tambak dito, tambak doon. Amen po ba? Amen. So, example of this walking in righteousness is Joseph walked in righteousness. Sino po ito si Joseph? Joseph the dreamer, who was one of the 12 sons of Jacob po, mga kapatid, or Israel, na siya po ay napunta sa Ehipto. No? He was the one that has been used by God to give them a provision during the time of plagues. No, mahirap man yung kanyang pinagdaanan, but there was a great purpose here. Okay. Alam niyo po si Potiphar, siya po ay may asawa. Ang ganda-ganda ng mga Ehipto, ang ganda-ganda ng katawan, makinis ang balat, lahat ng gusto ng mga lalaki sa babae, makikita mo sa kanya. Ang pinapaligo siguro ay isa pang galon, or hindi, isang toneladang gatas, dahil mayaman nga po sila. Amen po ba? Na ang mga babae, parang sana all lang yun, ate. Mahirap nga bumili ng gatas eh. Ipapaligo mo pa. Amen? Okay? So makikita natin yung physical attraction doon sa asawa ni Potiphar. And Joseph make a decision not to draw into the temptation dahil ang babae nga po ang lumapit sa kanya. What he did is he ran away from the temptation at sinabi niya doon sa asawa ni Potiphar na lahat ng mga bagay ibinagay sa akin ng aking amo except sa ikaw dahil ikaw ay kanyang pagmamay-ari. Amen po ba? Nagalit yung babae because he felt ashamed doon sa kanyang ginawa. At ano pong ginawa ng babae? He reported it doon po sa mga kawal. At ganyan pa man, di ba, dahil nga siya ay may part ng kahiblaan ng kanyang damit na nahila po ng asawa ni Potiphar. At yun po yung naging, what they call this one, evidence upang siya po ay mapunta sa kulungan. Lord, ginawa ko na nga ang lahat. Ginawa ko naman ang tama, ako pa ang napahamak. May ganang instances po ba sa buhay natin, mga kapatid? Tumulong ka na nga, ikaw pa ang napahamak. Ginawa mo yung dapat na gawin mo para masunod mo yung ating Panginoon, but still you were able to experience tribulations and persecutions. You were able to experience kahirapan.
Dahil ayaw mo nga magkaroon ng corruption in your work, hinayaan mo na kaya mo na magkaroon. No? As an accountant, sometimes you can put times 2 sa salary mo. Or may mga extra bonus kuno. No, but because you walk righteously, hindi mo ginagamit yung iyong profession so that ikaw ay makapagnakaw. Amen. Kung tayo po ay cashier sa tindahan, hindi po natin hahayaan na mawalan po ng ni isang halala ang may-ari po ng tindahan. Amen po. Kung tayo po ay pinagkatiwalaan ng isang bagay, atin po itong, di ba, atin po ito na iti-treasure as if it comes from the Lord. Amen po ba? We will not put corruption on it. Next po, ano po sinasabi sa mga babaeng may asawa? Sino po ang may mga asawa po dito? Amen. Okay, sa mga husbands, this is for your wives. It's mga wives, sa atin po ito. A virtuous wife is a walker in righteousness. Lalo na po sa mga OFW, mga kapatid, sa mga LDR, mahirap po to have a family that is long distance. Amen po. Hindi po minsan naaalalaman kung ano po yung usually talaga na ginagawa nila. Maaaring nag-video call kayo every now and then, but behind that video call, maaari pong may nahulog or nabitag isa sa inyo into temptation. Yan po ba? And me personally, sa asawa ko po, we've been in long distance for 2 years because of the pandemic. But praise the Lord, if you would continue to seek God's kingdom and His righteousness, kahit anong temptation na ibibigay ng kaaway, sa buhay po natin ay malalagpasan po natin iyan. Amen po. Amen. Just be true, faithful po, and loyal sa atin pong relationship. Proverbs 31 verse 10 to 12, for the wives who can find a virtuous and capable wife, she is more precious than rubies. Her husband can trust her, and she will greatly enrich his life. She brings him good, not harm, all the days of her life. Women, you are a good helper to your husbands. Hindi po sakit sa ulo. No? Pagbibigyan ng sahod. No? Ito po yung i-desire natin, mga babae. Pagbibigyan po tayo ng something ng ating husband, kailangan po palaguin po natin ito. Di ba? When the husbands will give yung kanyang pagmamayari, binibigyan natin sila ng anak. Pag ang asawa ay nagbibigay sa atin ng pera, nilulutuan natin sila ng pagkain. Hindi lang pinansya-shopping. Okay? You can have a shopping and shopping, mga kapatid, no, pag may sumusobra. Pero pag pinagkukulang, try to be practical na kung ano yung kailangan yun muna ang inyong paglalaanan ng pera. Amen po ba? Huwag po tayong mano sa kapitbahay natin. Ay, maganda yung buhok niya ngayon. Magpariband nga ako ngayon. Mahaba yung kanyang nails. Gusto ko atang magpaganyan ng nails. No? Dami tayong nakikita kasi sa social media. Paul exhorted Timothy, a young pastor, to walk in righteousness as example to the believers. Kung mabasa po natin yung 1 Timothy chapter 4 verse 12, let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. Mahalaga po, mga kapatid, na ating malaman ang salita ng Lord, i-apply natin sa ating mga buhay at patuloy po natin itong nilalakaran. Yan po, that the fruit of the Holy Spirit will manifest in our lives, that in our conducts, the image of our Lord Jesus Christ will be seen unto us. Amen po. Napaka-importante po, mga kapatid, that we are as Christians should always be consistent as mga Kristiyano. Hindi lamang po every Friday, kundi kahit sa trabaho natin, kahit may masungit ka na amo, pinagpipray po natin. Kung dumating po tayo sa punto na nanawa na tayo sa hindi niya magandang ugali, ipagpapray din po natin. Okay? To consistently walk in righteousness, do not see how close you can walk upon the end of the cliff and be safe. Ibig sabihin,
Huwag nating hayaan na tayo po mga kapatid ay mahulog doon sa bitag ng kaaway, but instead, run from it. Avoid the first approach to danger, run from it. Remember that one act of familiarity or indiscretion may open the door to temptation and weaken the power of resistance. Kung babaero ka noon, huwag ka makipag-best friend sa opposite sex mo. Kung lalakero ka noon, huwag kang makipag-best friend sa opposite sex mo. If you love money a lot, no, kailangan ipag-pray mo sa Lord na ayusin ng Lord yung heart mo. Kung ikaw ang mahilig sa sugal, huwag kang makipagkaibigan sa mga kaibigan na mga mahilig sa sugal. Kung ikaw ay umiinom, naninigarilyo, try to fight for it. Find a way. Mga kapatid, find a way upang maalis po yung mga temptations na yon at hindi na po hahanapin ng ating katawan. A great damage is done when sexual sins are practiced. Kaya habang wala pa po tayo, hindi pa po nakapasok mga kapatid, lumayas ka na. Tumakbo ka na. Because once you enter the temptation and it falls into sin, it will birth another sin and another sin at mahirap na pong makawala. Diba? In adultery, pag may anak na, mahirap nang iwanan yung babae. Tapos may pamilya ka. So yung sahod mo na kulang pa nga sa first family mo, dadagdagan pa. Sino ang kawawa? Ikaw. Yan po. Kaya po mga kapatid, no? For us always to be reminded, sabi po sa Proverbs 6:32-33, but so whoever committeth adultery with a woman lacks understanding. He that does it destroys his own soul. Hindi po yung kapitbahay, kundi ay yung atin pong mga sarili mismo. A wound and dishonor shall get, and his reproach shall not be wiped. Because when you enter in this kind of immorality, adultery, fornication, mga kapatid, mahirap po itong tanggalin. Mahirap po itong alisin mula sa pag-iisip ng ibang tao. Ayan, babaero yan, marami ang anak, mga 10 siguro. 10 eldest. Oh? Kasi 10 iba-iba, babae. Hindi mo alam, alin doon sa 10 babae ang kanyang asawa. Ayan po. Diba? So, nagkakaroon po ng tatak ito sa buhay natin. Even though God had already forgiven us, but other people will still think na yun yung identity mo. Okay? Next po, in 1 Corinthians, kaya po napaka-importante po that we will not be involved in any sexual immorality. Because we do not sin against other people only, but we sin against our own body. Kaya po, lumayas po tayo mga kapatid, if temptation comes, sabi po sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except such as is common to man, but God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way to escape that you may be able to bear it. Na hindi po tayo doon papasok, but you have to escape. When God has given you a way to escape, use that way to escape, mga kapatid. Don't reason out anymore. Amen po ba? No, wag ka nang magrason. Siya po kasi ang lumalapit. Pag siyang lumalapit, ikaw ang lumayo. Huwag tayong masyadong nagpapa-feeling gwapo at maganda. Isipin po natin yung commitment natin into our marriage, mga kapatid. Kung ikaw ay binata, di ba? Pwede kang lumapit kay ate, maligaw, susuportaan ka ng iyong pastor, ng mga elders, ng mga kapatiran sa panambalat. When you are married, mga kapatid, talagang it's a big no. Okay? So next po, number 4, promote a godly marriage and family. If you have a family, treasure it. Hindi po lahat binigyan ng pagpapala ng Panginoon na magkaroon po ng maayos na pamilya. Hindi po lahat binigyan ng opportunity ng Lord na magkaroon po ng anak. So whatever you have, treasure it. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, wherein you have to promote a godly marriage, for marriage is the only intimate physical relationship which God regards as
as moral and pure. Amen po. And marriage has been designed by the Lord upang magkaroon po ng multiplication ng mga tao. And in marriage po, kaya po sabi ng Lord, only the wife should see the nakedness of the husband, and only the husband should see the nakedness of the wives. Kaya po, wag po nating dumisan, mga kapatid, ang ibinigay na marriage vow ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Marriage is, yan po yung time na create ng Panginoon, si Adam at si Eve. At pinatulog ng Panginoon si Adan, at habang siya natutulog ay tinanggal yung isang tadyang or isang ribs, at nabuo po si Eva. Kaya the husband, please, you should be the head of the family and not your wife. Kahit po malaki ang sahod ng wife, don't be triggered. No? Na tayo po ay hindi na lang natin gagampanan kung ano yung binigay na katungkulan ng Lord sa atin. And please, wife, be submissive to your husband. Whatever, at gaano man kataas yung narating mo, malaki man ang sahod mo, hindi, you should be submissive, especially when your husband is a godly man. Yan po ba? Palakpakan po natin ang Lord sa mga kapatid na po at a godly man husband. So, ang blueprint po ng ating Panginoon that marriage is worthy of honor. Kaya in Hebrews 13:4, He says, marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Kaya ngayon, mga kapatid, makikita natin ngayon na ang marriage ngayon is parang simple na lang na pagkakain ka ng kanin, mainit, niluluwa na lang. Ay, hindi kami compatible kasi pastora dahil ganito, ganyan siya. Marriage is not about compatibility. Marriage is not about you have the same habits and characters. But marriage is about commitment na kahit anong ma-discover mo sa kanya ay kaya mo siyang tanggapin. Kaya mo siyang mahalin, alagaan. Dahil yung pagmamahal po, pag 1 year, ay napaka-sweet loving banana pa yan. Ha? Tapos pagkatapos niyan, ano? Naging saban na. Na kailangan pang lutuin. Lagyan pa ng bagoong at asin. So that it will just have a taste, mga kapatid. But marriage is not like that. That's the reality po. Kaya po nung napahiran po ang marriage institution ng corruption in the society po, mga kapatid, ang sabi po in Romans 1:26-29, for this reason, God gave them up to dishonorable passions, for their women exchanged natural relations to those are contrary to nature, and the men likewise gave natural relations with women, and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men, and receiving in themselves due penalty for their error. And since they did not see to it to acknowledge God, and God gave them up to a debased mind to do what ought not to be do. Alam niyo mo, mga kapatid, kaya po ngayon dumudumi na at well-corrupted na ang mundong ito dahil nga po they have forsaken what is the true design ng ating Panginoon sa marriage. Kahit magjowa pa lang, they have already sexual activities. Ay, hindi ko kaya mapangasawa yan dahil hindi siya umabot sa standard ko po, ate. Narinig niyo po yung mga ganong reasons? No, pag makita natin sa nakakaawa po ang mindset. Amen? Lalo na po sa mga babae. Kaya po, let us, kung may girlfriends at boyfriends pa po tayo, let's date with the friends. Not together as one upang malayo po tayo sa temptation. Lalo na dito po sa Saudi Arabia.
Pag mabuntis at hindi pa kayo kinasal, sino po ang kawawa ang babae? Amen? Si pastor ang kawawa, magpapagatas. Problema niya pa, paano i-rehistro yung bata? Na? Pakasal muna mga kapatid at bahala magtumbling-tumbling, uy. Kahit mag-holding hands kayo dyan, no problem at all. Kahit kayo na lang dalawa matira, saan pa kayo mag-travel around the world, no problem. Amen po. Diba? At there's a freedom. At hindi ka mahihiya na magsasabi, ay, buntis po ako. Lumalaki yung aking tiyan. Na? Hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na you will, diba, na pag binigyan tayo ng ng ating mga pastor na tayo po, mga kapatid, ay okay lang sila mag-date, ay atin na po ito na iaabuso. Put limitations on it. Okay, next po, God's church must not allow sexual immorality to exist with her borders. Kailangan po, it should not be tolerated. In Ephesians 5:11-2, that we should not have a fellowship on it at all. Kung kaya po natin tumakas po tayo, mga kapatid. And to these people who are doing these things, kailangan po natin silang pagsabihan. Kailangan po natin sila magkaroon po ng counseling so that they would not really involve with this kind of immoralities. Now, in 1 Corinthians 6:18, you have to flee from sexual immorality because we got sin or we committed sin against our own body. And our own body in 1 Corinthians 6:19 is the temple of the Holy Spirit. It is where the presence of the Lord resides. It is where the Holy Spirit of God resides. Kaya po, pag nakakamit tayo ng hindi po magandang bagay at pagkakamali po, nagkakaroon po sa loob natin ng conviction. Kaya nagkakaroon po sa loob natin na minsan hindi po tayo masaya. Kaya po nagkakaroon po sa loob natin ng mga agam-agam, mga kapatid, because we know na kung ano yung mga bagay na nagawa natin na hindi po kaya-aya sa ating harapan ng ating Lord. Magtago man kayong dalawa, but the Lord sees you. Ayan po. Next po, panglima po na kailangan natin gawin is avoid committing visual adultery. Hindi lang po physical adultery. Lalo na po pag nabibighani tayo sa isang babae or sa isang lalaki, sana ganito kaganda yung misis. Ay kuya, hindi na nga kaya eh. May asawa ka na. Bigay mo na sa walang asawa. Give them chance and opportunity. No, wag masyadong sakim. Give chance to others na hindi pa nakapag-asawa. Ay sana ganito yung naging napangasawa ko, tall, dark, and handsome. Yung akin is tall and handsome lang eh. Diba? May mga standards pang nalalaman. Kaya sabi po sa 5:27-28, you have heard that it was said, you shall not commit adultery, but I tell you that anyone who looks at a woman or a man lustfully has already committed adultery with her or in his heart. Amen po ba, mga kapatid? Noon yung sasabihin mo na, sana si ate na lang, hindi nga pwede. Huwag mo ipilit ang hindi pwede. Tingnan mo yung asawa na siya yung pinakamagandang Rosana Roses ng buhay mo. Kahit alam mo na hindi naman ganun kaganda na ang korbada. Amen po? Diba? So, minsan po, mga kapatid, let us always be aware sa atin pong mga nakikita at naiisip po. No, visual pa nga lang ito. Nakikita mo pa lang at iniisip mo pa lang, you have already committed sin. How much more kung inaakto mo na, mga kapatid. Kaya po, malala ang kalaswaan ng pag-iisip ngayon, mga kapatid, because of the social media. Kaya po, mga parents, let us always check yung mga phones, tablets, gadgets ng mga anak natin. Dahil hindi natin minsan alam yung kanilang pinapanood. No? Sabi nga po sa... Ano ba ito? Hindi ko Sa Psalm 101 verse 3,
I will set no vile thing before my eyes. I hate the deeds of faithless men. They will not cling to me. Be careful on what your eyes are watching, looking, and seeing, because it will feed our mind, and our eyes is the light of this body. Kung ano yung ating nakikita, yun po yung ating naiisip. Sa mga lalaki noon, ano ba, FHM magazine? May mga edition pa noon. May, di ba, may nagka-cut-cut pa ng mga pictures ng mga, sino, mga Angel Locsin, mga Marian Rivera. Ngayon po, let's be realistic. No? Pero ngayon, no, we know that you could commit a sin by having visual adultery. Hindi na po natin gagawin yan. Kung ano man na mga nalalabas sa Facebook, minsan hindi mo nawawala doon sa wall, hindi mo maaalis na minsan nag-a-appear siya. Atin pong lagpasan, mga kapatid, huwag na po nating titigan. No? Tinititigan pa kasi eh. Kinaklaro pa kung ano ang kulay ng tsinelas. Okay? Satan will defeat us through our lustful desires, mga kapatid. Kaya very important po sa mga magulang, let us take part of the growth of our children. Let us take part in molding them into the foundation that they should be in. Kaya po, sabi po dito, finally, brethren, whatever things are true, noble, just, pure, lovely, or good report, if there's any virtue, and if there's anything praiseworthy, meditate on these things. Ano ang ating nababasa, nakikita, mga bagay that is true, noble, just, pure, lovely, and of good report. Yun lamang po yung ipapasok natin sa ating mga kaisipan, puso, at buong pagkatao. The highly principled Christian men and women possess spirit of power, love, and sound mind. Gaya po ng exhortation ng ating ate kanina that God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Kaya po, ang isang Kristiyano ay hindi po magulo ang utak. Hindi po papaling-paling sa kanyang desisyon. He stands firm on the decision that he does, especially po, pag ito po ay kanyang pinapanalangin at binigay po ng Lord ang confirmation sa kanya. Amen po ba? We can have mind governed by principle and truth by having the mindset of Christ, delighting to do God's will and living by every good word. No, let this mind be in you which was in Christ Jesus. In Psalm 40 verse 8, I delight to do your will. In Matthew 4:4, that you have always to eat the word of God. Don't just live by the bread alone, but by every word that proceeds in His mouth. Now, kaya po importante po talaga ang meditation of the word of God. Next po, stand firm for God. Joseph stand firm for God's righteousness, but he was persecuted when he chose to stand firm for God. Kaya po, nakulong po siya, doon niya po na-meet yung dalawa pong servants ng king, at it is also the key na siya po ay makalapit sa Pharaoh ng Egypt. We should not be surprised if we are being persecuted, mga kapatid. Dahil in 2 Timothy chapter 3 verse 12, indeed all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Sino po sa atin dito ang mga kapatid? Experience ng persecutions. Amen. Wala naman po isa dito na exempted. Amen po? No, isa-isahin ko kayo, meron at meron kayong matetestify. So you will always be persecuted in standing firm for God, for this world is not of God because it is of the enemy. Kaya po, we should be prepared to stand upholding purity of the marriage institution, na kung ano man yung natanggap at tinatanggap na ng mundong ito, huwag po natin i-apply sa buhay natin. That always the annulment and divorce is the key for you to have, no, pag may mga misunderstandings na.
At alam naman natin kung ano lamang yung pinahintulot ng Lord upang tayo pong mag-asawa ay mag-iwalay. If there's adultery, if there's a physical abuse, kasama po na hindi na talaga maano yung asawa, pero as much as possible, try to keep your marriage po, mga kapatid. Amen? Huwag natin gawing excuse if that man or your husband had committed adultery, kung kaya po natin na patawarin, then so be it, mga kapatid. No, parang madali lang magsalita, ate, but when you are in the situation, alam ko mga kapatid, but yung nais ng Lord sa buhay natin, yun po yung tanungin natin. Okay? You can be a testimony and a counselor for that situation. Amen po ba? Gagamitin ka ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Like John the Baptist, he was imprisoned for rebuking Herod and Herodias from their wrong relationship. Dahil si Herodias po ay asawa ng kapatid ni Herod, which is Philip. Kaya po, he was put into prison. At kaya po mga kapatid, nung sumayaw po ang anak ni Herodias, ang sabi po ni Herod, ano yung gusto mo? I want the head of John the Baptist. At wala pong magawa si Herod because it was declared right in front of many other people and other authorities. Amen po. So naiintindihan po natin that sometimes po, in conforming to the Word of God, it will give us a life na hindi po natin nanaisin. But it will give a glory to the name of God. Amen po ba? Kaya po, in John 15:19-20, it is always foretold by Jesus that if you were of the world will love His own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world would hate you. And remember, the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept you saying, they will keep yours also. Jesus Christ have been persecuted, so therefore I conclude, and everyone concludes, that we will experience persecutions. Amen po ba? Amen. Tingnan po natin yung ating mga katabi. Yan yung mga persecuted na iniahon ng ating Panginoon na binigyan ng matatag na testimony. Amen po ba? And lastly po mga kapatid, I know it's already 45 minutes, but hasten the Lord's coming. Ano po yung hasten the Lord's coming po mga kapatid? Ito po yung pinagmamadali na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sino po, ang tanong, sino po ang may gusto na bumalik ang ating Lord ngayon din? Parang mahina. Amen. May takot pa ba na wag mo na ngayon, Lord? Wala pa sahod. Amen po. So looking for and hastening the coming of the day, meron po tayong magagawa mga kapatid sa pagdali or sa mabilis na pagbalik ng ating Panginoon through evangelism. Dahil ang sabi po sa Matthew 24 verse 24, this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then end will come. Marami po nangyayari na mga kaguluhan mga kapatid. But the preaching of the Lord is the most important thing. Na kailangan po ito po ay maipreach sa kasuluk-sulukan ng mundo. So that when the time of the judgment, wala pong excuse ang bawat isa sa atin. Amen po. And it is our responsibility as Christians mga kapatid na tayo po ay magsasaliwalat ng salita ng ating Panginoon. In Romans 11:25, for I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of Gentiles become in. Alam niyo po, while Paul have been used by God to preach the gospel, dahil andoon yung kanya po talagang heart na kaya niya pong tiisin yung kahirapan, despite paman, no? Sa kanyang pagdadaanan, kaya niya po isaliwalat ang salita ng ating Panginoon. Amen! Pag tayo nga lang ma-share natin ng kukunti yung salita ng Lord sa ating mga katrabaho, uutal-utal pa tayo eh. Nanginginig pa tayo eh. Amen? Try to use an opportunity mga kapatid kung saan sila po ay lumapit sa atin at ma-share po natin ang gospel ng Lord. Now, this is a testimony, hayaan niyo po muna.
Yung testimony po namin ng mag-asawa, may bago po kami mga attendees at sinasabi nila na may nasaliban po doon sa kanila pong accommodation. Sabi ko, Lord, this is an opportunity for us to share your gospel. Kaya po, I was really praying to the Lord for 2 days po talaga regarding lang po na pupunta po kami sa accommodation na yan. Either may makita akong pugot na ulo, either may makita akong black lady, white lady, whatsoever na kanilang sinasabi, hindi ka matitinag. At hayaan mo na sasabihin na yung kaaway, sinabi nga no na last preaching natin nung nakaraan na si Pablo, si Pedro, ay kilala ko ikaw, sino ka? No, hinayaan ko na ang Lord ang siyang magbigay ng power and authority that as we rebuke them, makikilala kanila that you are the servant of God. We use that opportunity mga kapatid, whether Muslim sila doon or whatsoever na lahi, may ibang lahi pa po sila doon, we used that opportunity so that we were able to penetrate that building. And praise the Lord, lahat po ng floors and rooms po doon sa building na yon, we were able to pray, declare the oil of anointing on the floor for the salvation of each and everyone po na nakatira po doon. Amen? Hindi ko po pinagmamalaki kung ano po yung nangyari, pero ang pinagmamalaki ko po doon na talagang pag atin po na dinideclare at atin po na binibigyan ng importansya yung salvation na binibigay po sa atin ng ating Panginoon, magkakaroon po talaga ng napakalaking miracle mga kapatid. We were able to share the gospel to every one of them. Hindi man po sila lahat nag-attend at nagsimba, but glory to God, we were able to share to them the gospel of the good news of the Lord. Amen po. So we can also hasten the Lord's coming through prayer like Daniel, no, when he prayed for Israel. And in Revelations 20 verse 20, he who testified these things says, yes, I am coming soon. Amen. Come Lord Jesus. Pag sinasabi natin, Lord, at marami tayong nanalangin na, Lord, bumalik ka na, then the Lord may hear it. Pero importante mo po mga kapatid na na-preach po natin ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? So lastly po, sabi po, which heavens will be dissolved? It is prophesied in Isaiah 65:17. For behold, I create new heavens and new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind. Kaya po na tinanong po doon sa parable during the time of Jesus, na kung may 7 po siyang asawa, amen? Dahil namatay po yung mga lalaki, at sa tradisyon po ng mga Israel, kung namatay po yung asawa ng babae, kailangan mag-asawa yung pangalawa. No? Ganun po yung kanilang tradisyon. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, wala na pong parang relationship of having a marriage. We all be brothers and sisters. Wala na pong nanay at tatay, anak o kapatid. No, but we are all brothers and sisters in Christ po. Next po, a new earth in which righteousness dwells. In Revelations 21, and I saw a new heaven, a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no mercy. Mga kapatid, ito po yung ating alalahanin parati na ang lahat ng bagay dito ay temporary lamang. Ang tangi lamang po na siyang permanent mga kapatid ay ang ating pong Panginoong Jesucristo. Tayo po ay tumayo at atin pong palakpakan ang ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. At it says in conclusions, ano po yung mga bagay na dapat po nating lakaran in holiness and godliness? Believe in it. End times, seek God's kingdom and righteousness, walk in righteousness, promote a godly marriage and family, avoid committing visual adultery, stand firm for God, and hasten the Lord's coming. Hallelujah. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Lord. Yes,